Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So we have here this Queen of Wands and the Ten of Swords. Four of Swords and the Knight of Cups. Okay, the Queen of Swords and the Seven of Wands. Eight of Pentacles and the Three of Wands. Okay, bottom card is the Eight of Swords. Oh. So, for some of you, may mga na-stuck sa isang past relationship na naging long distance, tapos hindi nag-work out, nagkaroon din ng separation. Ayan, for some of you, hindi nyo pa rin ito makalimutan eh. Kaya kahit na may someone nyo na dumating or may someone nyo na parang interesado sa'yo, parang hindi mo pa rin kayang tanggapin tong new person na to kasi still nasasaktan ka pa rin from the past. Maring hindi ka pa rin totally healed from this failed relationship na nangyari. So, maaari kasing ito nakilala mo ay nakikita mo sa kanya yung dating person na nanakit sa'yo. Maaring long distance din kayo ulit. Tapos, ayan no, speaking, airplane. So, maaring long distance din kayo nitong taong ito. Kaya parang, parang bumabalik yung mga alaala, parang deja vu. Yan, bumabalik yung mga nangyari noon. So, we have here rain key, magnifying glass, mirror, candle, and light bulb. Kasi feeling mo parang nangyari na yun eh. Parang parehas sila ng mga qualities ng taong yun eh. So, maaaring ito ay parang test for you. So, kung may mga similarities sila ng taong ito, ay kilatisin mo na mabuti kasi baka mamaya tinetest ka lang ng universe na pinadala ulit yung katulad ng taong ito sa buhay mo para i-test ka kung okay ka na ba, kung naka-move on ka na ba, kung uulitin mo na naman ba yung mga nangyari noon, kung natuto ka ba or hindi. So, yun ang maaaring lesson sa'yo kung natuto ka na ba or hindi. So, tingnan natin. Kaya dumarating yan eh. Minsan, yung taong ito na nakilala mo before na nagbigay sa'yo ng a lot of heartache, troubles, problems, babalik na naman sa ibang katauhan naman. 'Di ba? Gano'n, may mga nangyayaring ganyan. Lalo na kung mga karmic cycles 'yan, babalik at babalik 'yan sa ibang katauhan. So, doon itetest ka ng universe kung natuto ka na ba sa mga lessons mo in life, kung talagang ready ka na ba para ma-meet yung taong para sa'yo. So, itetest ka talaga bago yun. So, we have here, wow, Prosperity by Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. So, use your own intuition, no? Ikaw ang makakaano talaga niyan. So, magagets mo yan, malalaman mo yan, mararamdaman mo yan, na kung talagang tama na ba itong taong ito sa'yo, another lesson in life na naman ba ito. Kasi lalo na kung hindi ka pa ready na pumasok sa isang relasyon, pakinggan mo yung sinasabi ng puso mo. Huwag kang basta-basta papasok sa isang relasyon na hindi ka ready. Kasi baka maulit na naman yung nangyari noon. Madala ka na, okay? Madala ka. So, wag sugod ng sugod. Pagplanuhan ng mga bagay-bagay at wag sugod ng sugod basta-basta. Okay, so tingnan natin. Kasi maaaring madapa ka na naman. Ang dami kasing mga ganyan, yung hindi pa ready or hindi pa totally healed, papasok na agad ng ibang relasyon. Gagamit sila ng ibang tao para maka-move on, which is very, very wrong. Kasi once na nag-bleed ka na naman dyan sa new person na yan, no, kahit na wala siyang ginagawang masama, ay talagang magkakasakitan kayo. So, we have here moving forward, you excite. Kasi na-excite kayo doon sa bagong person na dumating eh.
Pero kailangan niyo muna talaga mag-totally healed from this connection bago kayo pumasok sa isang relasyon. Kasi mas payapa 'yun, mas maayos 'yun kapag okey ka na tsaka ka tumanggap ng new person. Lalo na nakikita mo sa kanya yung past mo, 'di ka makaka-move on, 'di ba? Kung itong taong 'to tinanggap mo lang siya kasi kamukha niya yung ex mo, kasi naalala mo sa kanya yung ex mo, unfair naman yun dun sa tao, 'di ba? So, maraming ganyan, eh, kaya hindi nagwo-workout din talaga yung mga relationship. You're so sweet and caring, caught in the middle, my intuition choose you. So, intuition mo talaga ang kailangan mong gamitin dito. 'No, puwedeng magkabaliktad na sitwasyon, puwedeng siya yung person mo nakahanap ng ibang tao na, parang ang laki ng similarities sa'yo, parang ganyan. I will start to save money and you complete me, honesty is the best policy, I hate my pride and ego. So ayun, puwedeng gano'n ang nangyari na after ng breakup niyo nakahanap siya ng ibang person na maaaring kahawigan mo, kamukha mo, ganyan, or marami kayong similarities ng taong iyon. So we have here, I replay our conversations over and over. I love you and I want you. So many things remind me of you. So maaaring ayun, yung taong yun is 'pag nakikita niya talagang naaalala ka niya, eh. Hindi pa rin siya totally din nakaka-move on kung gano'n ang sitwasyon, 'di ba? So after niyo maghiwalay ay hindi niya matanggap na wala na kayo, hindi na siya makabalik sa'yo. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng person na maaalala ka niya palagi or kamukha mo. I hope that you can forgive me one day. I regret lying to you, I look for you everywhere. So naghahanap siya, hinahanap ka niya, eh, pero ang nahanap niya is maaaring kamukha mo, kahawig mo, parang katulad mo or puwedeng magkabaliktad na after niyo maghiwalay is naghanap ka ng tao na kamukha niya, kahawig niya, or katulad niya, which is very wrong, okay? So I hide behind material things and I'm so attracted to you. So paano niyo mahahanap yung para sa inyo kung may stuck kayo doon sa maling tao, 'di ba? So, tingnan natin sa mga initials. Q, X, Z, letter B, G, O, F, C, N, A, bottom card. So, let's see sa ating blue card. We have here manifestation, chemistry, and the reminiscing. So, ayan na nga, oh. Reminiscing the past. Gusto niya talagang makipagbalikan sa'yo. Maring gano'n din yun, eh. For some of you, gusto niya makipagbalikan sa'yo pero ayaw mo na kasi very toxic 'tong taong ito. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng person na parang katulad mo, ganyan. Very unfair dun sa taong yun na na pinili niya. Kasi hindi pa siya talaga nakaka-move on, mga ganyan. So, tingnan natin. Okay, ayan o, pinamumukha na this is a karmic relationship. So, etong taong to is a big lesson for you. Kaya kung may dumating man na taong katulad niya ng ugali or parang similarities, ayan, ano yun eh, tinetest ka ng heaven or tinetest ka ni Lord para makita kung natuto ka ba sa nangyari noon. Uulitin mo na naman ba ngayon? 'Di ba yan ang ano ng mga karmic relationship, para magbigay ng lessons, para madala ka, matuto ka sa buhay, ganyan. So we have here, ayan, wag mong ibaba yung high expectations mo, ayan. We have here sword, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, another rainy season, divine feminine, sarcastic, and number 5, 4, coins, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, another mirror card, logical. Kasi minsan may mga 'pag nagmamahal nawawala na yung pagiging logical, eh, 'di ba? So, wag niyong isantabi yung pagiging logical ninyo dahil lang sa na-in-love kayo, ganyan. So, we have here Gemini, selfie-holic, cute and chubby, past person, Mindanao, patience please, very loyal, number 1, Scorpio, skin tag, November, province, and Pisces.
So, ayan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.